Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang second half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yun negative ba? Warning yun. Para magkaroon ka ng idea, awareness, action, change of decision and action, mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive lang, sorry, hindi ako mabait. Joke. Hindi, sinasabi ko kasi talaga yung nakikita ko. Para magkaroon din kayo ng positive outcome. Try to analyze energy reading tayo Kaysa nakakarinig kayo ng positive tapos hindi nyo alam yung outcome, di ba? Pero nasa inyo pa rin yan. Kayo naman ang mamimili yan kasi kayo pa rin yan. Guide lang naman kami. Okay. Virgo, we have the love. Ibig sabihin is you giving love with someone. Andito rin kasi yung pagiging understanding mo, no? Pag nakikita ko tong flowers na to. Being understanding, being lovable. You always give your love with someone talaga, no? Pagdating dito sa soul. Kasi why? Kasi maraming iba-ibang klase ng flower. And then maraming heart. Mas in, minsan unahin mo din yung sarili mo, di ba? Yung mga ganun sitwasyon. And we have the graves. Time to go out and have fun. Kumbaga nahado yung point na you need to focus more to yourself. Baka hindi ka na nag-i-enjoy sa buhay mo. Pwede ka rin naman mag-go out, labas ka, kain ka sa labas, together with sa mga tao na mahal mo o kaya kilala mo, ganyan. Or maybe nahado sa point with comes to a second half is may mga lakad ka na pupuntahan na, no? Pwede mga celebration, kain sa labas, mag-chill, ganyan. May mga go out situation, may mga having fun situation sa iba sa inyo. And syempre, you have the casket. Someone's going out of your life or the end of the situation. What comes to and going out, it comes to your life, pwedeng pass away, pwedeng mawawala, or pwedeng di-distance, pwedeng magkakaroon ng mga complication situation, pwedeng nahatod sa point na yon, or pwedeng mga pag-iwas, no? Pwedeng nahatod sa point na yon. Sa iba sa inyo is merong sitwasyon na magtatapos sa buhay mo kasi the end of the situation. Ibig sabihin, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na magpaaral, tapos ka na ng ganito, tapos ka na ng ganyan. Mga ganon, no? May mga ganong sitwasyon in life. So, iba sa inyo may mga family sorrow. Pwede when it comes dito casket and the families dito sa weaving willow, sigurado yung point of mga health issue situation, ano? Yan. Or kaya dun sa point na magkakaroon ng mga misunderstanding, no? When it comes to a family. Pwedeng nahadun sa kasi medyo naglantayan yung ano niya, nagnuntayan yung dahon, tapos problema to. Pwede magkakaroon ng mga problema related to your family, health issue man yan, pwedeng na doon sa point na yon. O sa mga tao na connected sa iyo, pwedeng relasyon. Yan. May lungkot Ano bang iniisip mo? Ba't nalulungkot ka? Yan, baka pagdaanan mo yung mga lungkot situation kung saan aspeto ng buhay mo yan, o disappointment in a friend or a lover. Tamo, flowers din siya, diba? Tapos flower to, mga misunderstanding to Pwede may mga tao na hindi ka maintindihan or hindi mo sila maiintindihan kasi this is a disappointment kung sino man yan sa connected sa'yo. And December, pwedeng kilala mo is December is a birthday, or December also is the 12 minutes, 12 hours, 12 days, weeks, months man yan. Pwede na sa point na yon. Pagdating dito, kung titinan ko ito lang, is nandun yung point na may mga masasama ang pakiramdam. Pwedeng lamigin kayo, or nasa place ka na malamig, pwedeng Japan, kung ano man yung mga nag-snow, o kaya naman dito is situation of
mga ubo, sipon, lagnat, kasi why? Andito kasi si Float, medyo naglantutay siya, di ba? Medyo low yung energy, sana wala kayong sakit, ganyan, masakit yung throat, may sakit ang lalamunan, mga ubo, sipon, o masama ang pakiramdam, no? Or kasi andito na si friend and lovers, pwedeng ito, hindi lang ikaw ito, pwedeng yung mga connected sa iyo. Why? Kasi andito si love. Pwedeng someone who's connected sa iyo is ganun ang kanilang nararamdaman. O kaya iba sa inyo is may mga sakit kayo sa bandang dibdib. Pwedeng na doon sa point na yon. And then also is, alam mo, this also, pero hindi ko pa kasi, pero it's, parang dito is angels, they giving you a sign with something before mangyari itong disappointment, itong float na ito. Yun nakita ko, ano ka ha, mag-focus ka sa mga repeating numbers, sa mga sign, sa mga red flag, repeating numbers sa song, o kaya may papadala siya na tao to give that sign para sa'yo, ganyan, kaya you need mo talaga na gawin or sundin yun, sa nakita ko, kasi pwedeng ito is maging flute talaga siya, kaya ingat-ingat na lang din. And ballet, deep personal strength and peace that assure success. Also, this is a hope, struggle, obstacle to kasi, no? This is an obstacle. Pero, ang nakita ko dito is, handito rin yung pagbabalik ng yung strength or yung lakas mo, no? Yung lakas ang loob mo, yung confident mo, yung strength mo talaga babalik, and handito na rin yung peace. And sabi dito kasi, pero kasi nahandito siya dito. Dito rin si December. Pag titignan ko dito, may tao na magiging cold sa'yo or ikaw magiging cold sa kanya. Sa iba naman dito is obstacle to, ibig sabihin problem to, no? Sa iba sa inyo. Yan, may mga pagdadaanan ka na problem or may mga pinagdadaanan na problem na ito is unti-unti nang mariresolbahan kasi lumalabas na si araw, kasi nandito rin si casket, no? Sa iba sa inyo. Ito pagbabalik to ng strengths. Kung ano physical, emotional, spiritual, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And may mga excitement situation, congrats, pwedeng makakaramdam ka ng mga excitement or may mga exciting situation happen when it comes to a second half ng April, or pwedeng may tao na magbibigay sa iyo ng excitement or ikaw ang bibigay ng excitement sa kanya. Why? Kasi handito nga si love, 'di ba? Kasi handito rin si grapes. May liba kayong kumain ng grapes? Yan, 'di ba? May go out and have fun, 'di ba? Paring na dito yung sitwasyon na yon. And we have the marriage. So, kung titingnan ko ito, when it comes to third-party relationship, yes, meron kasi white tattoo yung ring niya, tapos nandito si flute, andito rin si December. Ibig sabihin, also this is a obstacle. Ibig sabihin, may third wheel sa iba. Sa iba naman sa inyo, kasi we have the family also, is magkakaroon ng mga disappointment o hindi pagkakasunduan related to your family or sa mga committed sa'yo, no? Sa iba sa inyo. Pwede handun din kasi yung friend, no? Ang sa iba sa inyo. And then, also, the married kasi is, kung titingnan ko, when it comes to connected sa iyo, ito, is nandun yung point talaga na mas more ka magko-commit this time sa sarili mo para maibalik mo yung strength mo o yung lakas. Kung nandun yung point of mas more ka magko-commit sa sarili mo to make a peace, parang nandun sa point na yon, no? Ako nakikita sa iyo dito. May mga taong magiging cold talaga sa iyo. Okay, meron kang dealing or relationship with a younger woman. Pwedeng ikaw ito, pwedeng kapatid, anak, or a person who's connected sa'yo. Pwedeng siya yung committed sa'yo na magkakaroon ka ng excitement o makakaroon ka ng excitement sa kanya. Or pwede rin siya yung tao na makakapagbigay sa'yo ng disappointment, no? Sa iba sa inyo. Or pwede rin siya yung medyo cold when it comes to connection, pwedeng na doon sa point na yun. Kasi that's sa December. Pwedeng may tao na mas cold, may cold personality or parang bahala na situation. Minsan, nagiging ano siya, minsan lang siya kumontak o kaya minsan lang siya makipag-commit
commit, mga ganong sitwasyon, pwedeng kapatid mo to or someone na mas bata sa iyo, no? Pwedeng nandun sa point. Kumbaga, focus siya sa meron siya lang. Sa sarili niya, or kung may family to, sa family niya lang, ganon. Yan. Pero sometimes, there's a commitment naman. Pero hindi ganun ka-open, pwedeng nandun sa point na yun, ano? Kung sino man tong babae na ito sa buhay mo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Virgo. Your energy. Okay. Okay, pagdating sa yung energy. Pagdating sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo, Virgo, mag-adjust kayo sa aking English, ha. Ay, hindi. Alam ko naman nabasa niyo na yung comment nung nakaraan, ano. Yan. Thank you sa iyo, yun na ito. O, di ba? Kabisado ko pa talaga kabisado ko pa talaga yung pangalan niya, no. Wag ka masyadong cool ka lang dyan. Be calm, okay? Yun na ito. Calm lang. Walang dito. Open lahat dito. But you need to be calm, okay? Okay, Virgo. When it comes to your energy is, may mga sitwasyon daw na magpupursige ka. May mga sitwasyon na tsatsagain mo talaga. Nandun sa point na iyon. Siguro may mga umpisahan ka, pwedeng nandun sa point na iyon. May mga pinag-iisipan ka na gusto mong umpisahan, may mga pinag-iisipan ka na gusto mong gawin o aksyonan o desisyonan na handoon sa point na iyon. Sa iba naman sa inyo is, when it comes sa yung energy, kasi may mga opportunity, hindi ko alam kung may pinag-aaralan ka ba, may inaalam ka ba, o may sinisiyasat ka pa, parang nandun sa point na yon. Akong nakikita sa iyo. Or maybe nandun sa point na baka YouTuber ka, TikTok, Reels, Facebook, or there's of knowledge lang talaga yung iba kasi mahilig kayong mag-research. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun na nakikita ko sa iyo dito. You're starting something, dito sa sitwasyon mo. Yun ang nakikita ko sa ibang mga Virgo. Hindi ko alam in what way. Pero iba sa inyo, siguro magkakaroon kayo ng mga decision making to make na hindi nyo pa agad siya mapupursue. Pwedeng pinag-iisipan mo pa lang yon, yung bagay na yon, o yung sitwasyon na yon. Pinag-aaralan mo pa lang, kumbaga. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Parating po sa kanya. Parating kay Virgo. Ang laki kasi ng baraha. Sabay ganun. Nagre-reklamo pero ako yung pumili niyan. Kasi yan yung pulso ko ba? Yung pulso ko sa reading today. Okay. Parating sa iyo. Okay. Ay, devil, oh. Okay, parating sa iyo, Virgo. Ba't may devil ka? Within a 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming sa iyo. Yun ang nakikita ko, 3 to 4 something, mga ganyan. May blessing na makakamit. Yan. Kung saan, hindi ko alam. Kung paano, hindi ko rin alam. Basta, but there's a blessing. Di ba sabi ko na palagi sa inyo, pwedeng may ipapadala sa universe, na ibibigay yung blessing na yon, o kaya is connected sa iyo yung tao na yon, then hindi yung bless. Siyempre, same energy, same blessing, di ba? Yun ang nakikita ko. And then also, ang parating din sa iyo is
Merong anak! Kaluga. Okay, there's a new beginning happen into your life. So, nakikita ko sa'yo dito. Ibig sabihin is magkakaroon ka ng mga pagre-resetting in some aspect of your life or sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na magtatapos na. Kasi may new beginning ako na nakikita sa iyo. Halimbawa, tapos ka na, tulad ng sabi ko dito, di ba? Halimbawa, may mga hardship situation or may mga pagkakautang man kayo o mga hindi magandang situation in the past and this time magkakaroon na yun ng katapusan. Pwedeng nandun sa kasi may beginning. Also is may mga getting together ako na nakikita sa'yo. Pwedeng getting together comes of family unity, reunion, close relationship, pwedeng may having fun talaga kasi may have excitement. And then, pwedeng nandun yung happiness and enjoyment. Pwedeng nandun, may mga achievement. Malaki man o maliit yan, congratulations, but there's an achievement situation. Ako na nakikita sa'yo, meron ding mga surprise parties and events within the 4 days, 4 weeks, 4 months, kahit na more than or 3 man yan, sa iba sa inyo, yon ako nakikita sa inyo, or maybe sa iba dito is by 3 to 4 or 7, mga ganyan. Days, weeks, months man yan, ano? Ako nakikita sa inyo. And then, may wedding no? Ako nakikita. Pwede magkakaroon ng mga pupuntahan kayo na wedding o kaya may mga pag-uusapan related to a wedding or there is something wedding situation na akong nakikita dito sa iyo. Anak, ang daming tao. Hindi ko alam kung bakit maraming tao. Virgo. Maraming tao ko nakikita. Baka may mga pupuntahan ka na mga taong lugar. May mga celebration situation kasi. Iba dito by the 6 pala. Sa iba dito mangyayari to ng April. 3 to 4 months something. Or sa iba dito is half of the year. Ganyan. Pwedeng nandun sa point na yon. May tao daw na ikaw or someone to may tao na tahimik siyang magkakaroon ka ng distansya sa kanya. May distance situation. May pag-distance. And also, yung iba naman sa inyo is, may bagong path na magbubukas sa'yo or you try new path in your situation but you're still stuck. Hindi ko alam why but still trapped or stuck or stagnant itong sitwasyon na ito. Ang sinasabi dito. Pero, ang nakikita ko dito is, mangyayari naman siya. Sa ngayon kasi, either this is a delay or stuck talaga siya or stagnant pa siya. But, after 3 to something, 3 to 4, mangyayari siya. Days, weeks, months man yan. Yun ang nakikita ko dito. Makakamit mo naman siya, pero sa ngayon, delay or stuck or trap pa ito. And also is, may gift daw no? May gift ako na nakikita sa'yo. Pwedeng may makaka-receive ka ng gift, may magbibigay ng pera, magbabayad ng pera, or magbibigay ng tulong. Or ikaw ito sa kanya, kung sino man yan. No? Tulong man iyan, gift, pagmamahal, or magpapautang ka. Pwedeng nandun sa point na iyon. Akong nakikita sa'yo. Kakaroon ka ng disappointment. Magkakaroon ka ng sadness or disappointment sa isang babae. Or siya ito sa'yo. Pero ang nakita ko magiging silent lang. Either ko magiging silent, pwedeng dadamdamin niya lang yun. Or ikaw ang dadamdamin mo lang yun. Pero nandun yung disappointment. Akong nakikita dito. Merong tao na naninigarilyo. Medyo iwas na lang kung sino man ito. Kung sino yung mga naninigarilyo, kung kapamilya mo yan, medyo iwas kasi we have the family din kasi ako nakikita may family din. Nakita ko kasi may mga naninigarilyo, ikaw or someone, medyo iwas na lang din kasi hindi siya maganda. Transformation is coming, ang nakikita ko sa iyo, may paglipat, hindi ko alam in what way yung paglipat mo, pwedeng may mga paglipat situation o lilipat na sitwasyon, or may end of a cycle situation happen into your life. Mag-ingat ka kasi may tao na may dark thoughts sa'yo. Kilala mo na to. Pwedeng ito yung tao na palaging nagkakaroon ng dark thought, ganyan. Sa'yo. Connected na to sa'yo.
Masama yung pake niya. Okay, tingnan natin. Virgo ang dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan ni Virgo. Ay. Dapat iwasan. Parang angels mo lumabas. Sabi ko sa'yo, angels mo lumabas eh. Okay. Virgo, dapat mong iwasan. Siyempre, yung mapanghinaan ka ng loob. Yung tulad na sabi ko, di ba, sign. Kailangan mo makinig sa sign. Kailangan mo makinig sa intuition mo or sa instinct mo. Okay? Iwasan mo rin, syempre, yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Hindi mo alagayin yung sarili mo, mag-relax ka, mag-recharge ka, magpahinga ka. No, kailangan mo din minsan ng mental peace, wag ka mag-overthink. Ang sinasabi dito, umiwas ka na sa mga sitwasyon na pwede ka ma-stagnant, ma-burnout, ma-anxiety, no? Also, iwasan mo rin yung ulitin yung mga nangganap o nangyari sa nakaraan. Yung may mga bagay na paulit-ulit na nagaganap na hindi man naman nangyayari, ganyan. Siguro you need to give more hard work sa bagay na yun, no? O kung saang aspeto ng buhay mo yan, ganun. Iwasan mo din yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, ganyan. Yung hindi ka magkaroon ng trust sa sarili mo, sa intuition mo. Saka, syempre, sa mga kausap mo din, kailangan mo din daw mag-ingat. Lalo na kung magiging connected ang pera. Yun ang sabi. Awareness din, no, needed. Awareness is needed. Kung may mga bagay o sitwasyon na need to pursue it, no? Kung may mga bagay na kailangan mo talaga na magsalita ka, or you need to speak out din kasi, no, sometimes sa iba sa inyo, kung magbigay ka ng opinion, magbigay ka ng matalino ka naman, tsaka totoo ka rin naman sa sarili mo. Kumbaga, kung may nangangailangan talaga ng suggestion or opinion mo, why not, diba? Give your opinion din or advice, ganyan. Iwasan mo rin yung hindi ka makapag-focus or hindi mo i-let go yung mga bagay na dapat i-let go sa buhay mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Uy, analyze nyo to. Basta tandaan nyo palagi na energy reading tayo, ha? Huwag nyo ipilit pag hindi sa inyo. Okay? I'm only the guidance. Sabi naman, ate, English ka na naman ng English. Okay lang yan. Hindi na kayo nasanay. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Anak, dun, anak. Love ni Virgo. Anak! Magre-read ka na rin, anak. Ano ko, baka mukhang papalitan na ako ng anak ko. Chuta mate. Okay. When it comes sa ay, devil! Ano natin? Balasahin natin. Virgo in love. Dalawang beses na lumalabas ng devil sa'yo. Sa love ni Virgo. Anak, chuta mate. Okay. When it comes sa love, ay, devil! Pangatlo na to. Bakit ba? Aba, may kaaway ka, Virgo? May tao na nagpapalipad hangin. May tao na marunong dito, ano? May taong marunong, may marunong gumawa. As in, marunong gumawa. Mother figure, babae? Pwede isa, dalawa sila. Pwedeng isa doon marunong or may kakutsaba. Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, palipad hangin to. Mag-ingat kayo.
Okay, when it comes sa mga single dyan is, pwede may mga nakakausap na kayo, or may kausap ka na talaga, pero mag-ingat ka sa kanya. Medyo hindi maganda kasi yung energy na nakikita ko dito, no? Kung sino man yan. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay, is, oh yeah, oh, kasi andito na si 9. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng paghihiwalay. Maaaring mayroon kang nalaman sa kanya, or may mga bagay na masyadong siya naging sikreto sa'yo, kaya nahandun yung point na nagkaroon talaga ng pagle-let go or cutting. Nagkaroon kasi ito ng interest sa iba. Ibig sabihin, hindi lang kasi ikaw yung naging kausap niya. Nandun yung mga secret situation ako na nakikita dito, no? Nagkaroon ng mga attraction o natukso itong tao na ito. Kaya kayo nagkahiwalay. Kung kayo is may third party, yes, may third party po sa iba sa inyo. Alam ko naman na alam nyo, pero ganun lang kayo. Parang nagbubulag-bulagan na lang din kayo, or syempre masakit kasi may third party, pero siguro andun na lang yung point na nagiging silent ka na lang din kahit may gusto ka sabihin sa kanya. Sa iba sa inyo. Pero iba sa inyo, alam nyo to. As in, alam nyo. Nagiging more on patient ka na lang siguro. Okay, kung kayo is wala namang third party relationship, isa sa inyo is masalita, or pwedeng palatama, or pwedeng pala advice, ganun. But still, nandun naman yung point of patient. Nandun naman yung give and take relationships na nakita ko. Yun nga lang siguro, sometimes, lalo na kung LDR kayo, hindi kayo nagkakausap, or minsan lang talaga kayo nagkakaroon ng pag-uusap, ano, pagka in a divine timing, kumbaga, pag may time yung isa, may time yung isa, nagkakaroon kayo ng pag-uusap, or kahit na magkasama kayo, may mga time lang talaga na siguro mas sasarilihin mo na lang din yung yung minsan yung nararamdaman mo, o hindi mo rin nasasabi yung sometimes yung gusto mong sabihin sa kanya, pwedeng nahandoon sa point na iyon. And then also, handin mo yung love and care and devotion, or handin yung nurturing when it come in this connection. Tahimik lang din talaga yung isa, no? Sa nakita. Pwedeng sa iba sa inyo is there's an obsession situation, ako nakikita sa inyo. Or yung isa sa inyo is pwedeng may problema. Pwede ikaw may problema ka, or siya may problema. Kasi, ang nakita ko when it comes in this connection, either there's a blockage when it comes in this connection, or may tao na parang may trap situation. Ako na nakikita dito. Sana, pwedeng alam mo ba, may mother figure na medyo nagiging toxic when it comes in this connection, o kaya naman, lalaki man siya or babae na nagiging toxic when it comes in this connection, pwedeng nahandun sa point na yon. Ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga pagsisinungaling, or may mga lihim na itinatago ang isa sa inyo pagdating sa connection na ito. Hindi ko alam in what way eh. May ganun. Teka nga, may nakikita akong ano. Teka lang ah. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo? Ano to? May umiinom ng alak. Sa iba, hindi ko alam kung ikaw to ha, pero sasabihin ko yung nakikita ko lang. Dito sa nakikita ko, may mahilig uminom ng alak. Meron din ako nakikita dito na hindi ko alam kung connected siya sa iyo eh. Meron din ako nakikita na nag-i-inject. Alam niyo na siguro kung ano yung nag-i-inject, 'di ba? Nag-i-inject ng masamang gamot, ganyan. So iba naman dito, nag-i-inject siya ng mga glutathione, mga pampaputi, mga ganun. Sa iba dito siya, mga masamang gamot. Tingnan natin. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. Manakita akong ganun. Money ni Virgo. Wow, money mo is the Nine of Cups and the King of Coins. Nalo. San ka?
And the 4 of Wands. Okay, pagdating... Sorry na. Okay. We have the 9-9. Ang nakikita ko, pagdating sa pera mo, pwedeng may tao na kukonek sa'yo na may problema siya sa pera. Either hihingi siya ng suporta or susuportahan mo siya. Yun ang nakikita ko Sa iba naman sa inyo is, alam mo yung sapat lang yung meron ka. Hindi naman, kumbaga kung ano yung meron ka, yun yung ano, kung ano yung tinatrabaho mo, yun yung natatanggap mo kasi yun ang nakikita ko sa iba Yun. Iba dito, may problema kayo sa pera. As in, pwedeng problema sa pera kasi pwedeng marami kayong pinagkakagastusan. Hindi nyo na ma-manage maigi yung pagkagastos nyo pagdating sa pera. At maaaring yun yung maging problema nyo. At the end, kaya medyo i-handle nyo ng maigi yung kaparehan nyo. Sa nakikita ko dito, yun, no? Para mas maging stable. Ang nakita kasi dito, this a fire kasi, the 9 and the 9. Tapos the fire. Ito rin to. Medyo may problema, no? Baka magkaroon kayo ng problema pagdating sa pera. Basta be organized na lang, pagdating sa pera. Yun na nakikita ko dito. Well, pera mo naman yan, sa nakikita ko dito. No, kaya mag-ingat lang kasi may failure ako na nakikita dito sa iyo. Arigatou namaste, God bless.